Tinitigan ako ng sarili kong anak, si Marco, diretso sa mata. Walang panginginig, walang luha. Sinabi niya sa akin, "Nay, panahon na siguro para humanap ka ng sarili mong matitirhan." Ang sakit. Parang sinaksak ang puso ko. Ang tindi ng hiya na naramdaman ko nang tratuhin ako ng sarili kong dugo na parang basura. Ang walang utang na loob. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Inalagaan ko ang bahay na ito. Binayaran ko ang lahat. Pero para sa manugang ko, isa lang akong lumang kasangkapan na kailangang itapon. Gusto nila akong ilagay sa home for the aged para makuha ang bahay. Parang wala silang pakialam sa akin. Kaya, tumango lang ako at nag-impake. Ang hindi nila alam, may lihim na yaman akong itinabi. Isang mana mula sa yumaong asawa ko na nagkakahalaga ng mahigit 120 milyong piso. Akala nila, isa lang akong kawawang lola na walang laban. Pero nagkakamali sila. Hawak ko ang alas. 3 linggo lang ang lumipas. Habang umiinom ako ng mamahaling wine sa isang mansion sa Monaco, sila naman ay nagpapanik sa Maynila. Dahil ibinenta ko na ang bahay na inaakala nilang sa kanila. Babawiin ko ang aking dangal at tuturuan ko sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa magkaapo sila. Bago tayo magpatuloy sa kwento, saan kayo nanonood ngayon? Kung nakaka-relate kayo, pindutin ang subscribe button. Kwentuhan tayo. Kabanata 1. Ang mungkahing walang puso tahimik, ang hapon sa loob ng aming bahay dito sa Alabang. Sobrang tahimik. Sa ganitong oras, dapat ay naririnig ko ang huni ng mga ibon sa hardin o kaya ay ang lagaslas ng tubig sa maliit na fountain sa labas. Pero ngayon, parang ang bigat ng hangin. Parang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Nakatayo ako sa may pasilyo, nakatanaw sa pintuan ng dati kong kwarto. Ang kwarto namin ng asawa kong yumao. Nakabukas ang pinto ng bahagya. May siwang. At mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko siya, si Bea, ang manugang ko. Nakaupo siya doon mismo sa harap ng aking tokador. Alam ng Diyos kung gaano ko pinahahalagahan ang tokador na iyon. Hindi lang basta gamit iyon. Pamana pa iyon ng aking lola. Gawa sa purong narra, makinis, matibay. Ang salamin nito ay nakasaksi na sa 3 henerasyon ng mga babae sa aming pamilya. Doon nagsuklay ang lola ko, doon naglagay ng pulbos ang nanay ko, at doon ako umiyak noong nawala ang asawa ko. Pero ngayon, heto si Bea. Kampanteng-kampante, nakikita ko ang refleksyon niya sa salamin. Hawak niya ang isang lipstick, kulay pula. Ipinapahid niya ito sa kanyang mga labi habang tinititigan ang sarili. Parang sa kanya ang kwarto, parang sa kanya ang bahay, parang sa kanya ang lahat. Hindi ako kumibo, nanatili akong nakatayo sa labas. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, "Huwag kang umupo dyan." Pero pinigil ko ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Kailangan kong maging mahinahon. Ako ang matanda. Ako ang dapat magpasensya. Pumasok ako sa kwarto. Dahan-dahan ang mga hakbang ko. Ang tunog ng tsinelas ko sa sahig na kahoy ay parang boses na nagsasabing, "Nandito na ang may-ari." Napatingin si Bea sa salamin. Nakita niya ako. Pero hindi man lang siya nagulat. Hindi siya tumayo. Hindi siya humingi ng paumanhin. Sa halip, ngumiti lang siya. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Oh, Mommy Tess," bati niya. Ang boses niya ay malambing pero may halong lamig. "Nandyan na pala kayo." Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko lang ang mga kamay niyang nakapatong sa aking tokador. "Bea," ang sabi ko sa mahinahong boses. "May kailangan ka ba?" Ibinaba niya ang lipstick. Humarap siya sa akin. Nakadirekwatro pa ang mga binti. "Actually, Mommy," simula niya, "gusto ko sana kayong kausapin tungkol sa bahay." Sa bahay. Kinabahan ako bigla. Ang bahay na ito sa Alabang ang naging mundo ko sa loob ng 40 taon. Dito lumaki ang anak kong si Miguel. Dito kami nagdiwang ng mga Pasko, Bagong Taon at mga kaarawan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala. "Anong tungkol sa bahay?" tanong ko. Sinikap kong huwag manginig ang boses ko. Nagbuntong hininga si Bea. Parang hirap na hirap siya sa sasabihin niya, pero alam kong matagal na niya itong pinag-isipan.
Kasi Mommy, napag-usapan namin ni Miguel kagabi, sabi niya habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida. Masyado nang malaki ang bahay na ito para sa inyo. Mahirap i-maintain, magastos sa kuryente, magastos sa tubig. At saka, syempre, tumatanda na kayo. Tumatanda. Alam ko naman iyon. 70 taon na ako. Masakit ang mga tuhod kapag umuulan. Malabo na ang mata kapag nagbabasa. Pero malakas pa ako. Kaya ko pang magluto. Kaya ko pang mag-ayos ng sarili ko. Anong ibig mong sabihin, Bea? Diretso kong tanong. Tumayo siya. Naglakad siya palapit sa bintana at tinanaw ang hardin. Gusto sana namin ni Miguel ng kaunting privacy, Mommy. Sabi niya nang hindi nakatingin sa akin. Alam niyo na, mag-asawa kami. Gusto namin i-renovate ang bahay, gawing mas moderno, mas bagay sa lifestyle namin. At sa totoo lang, hindi na bagay sa inyo ang ingay ng construction. Renovate. Moderno. Gusto niyang baguhin ang lahat. Gusto niyang burahin ang mga alaala ng asawa ko dito. So, dugtong niya at humarap muli sa akin. Naisip namin na baka mas maging komportable kayo sa ibang lugar. Nanlamig ang buong katawan ko. Ibang lugar? Ito ang tahanan ko. Saan? Ang tanong ko. Halos pabulong na lang. Ngumiti ulit siya. Iyong ngiting parang nang uuto ng bata. May nakita kaming magandang lugar, Mommy. Sa bandang Tagaytay. Fresko ang hangin. Tahimik. Huminto siya sandali para tignan ang reaksyon ko. Isang exclusive na home for the aged. Home for the aged. Para akong sinampal. Hindi. Higit pa sa sampal. Para akong sinaksak sa dibdib ng sarili kong kadugo. Kahit si Bea ang nagsasabi nito, alam kong pumayag si Miguel. Ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak na pinalaki ko sa layaw. Ang anak na iginapang namin ng daddy niya para makapag-aral sa mamahaling unibersidad. Ang anak na binigyan namin ng lahat. Gusto nila akong dalhin sa home for the aged? Doon sa lugar kung saan iniiwan ang mga matatandang wala ng silbi? Doon sa lugar kung saan hihintayin mo na lang ang kamatayan kasama ng mga estranghero? Bea, sabi ko, nanginginig na ang mga kamay ko. Pinalalayas niyo ba ako sa sarili kong bahay? Tumawa siya ng mahina, tawang pilit. Grabe naman kayo, Mommy. Hindi naman sa pinalalayas, rehoming lang. Para rin naman sa inyo ito. Kasi 'di ba? Kailangan nyo na ng professional care. Dito sa bahay, busy kami ni Miguel. Wala kaming oras para bantayan kayo. Wala kaming oras. Dati, nung bata pa si Miguel, kahit gaano ako kabisi sa negosyo namin, hindi ako nawalan ng oras sa kanya. Ako ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Ako ang nagluluto ng baon niya. Ako ang nagpupunas ng pawis niya kapag may sakit siya. Ngayon, wala na silang oras para sa akin. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Nakita ko ang litrato namin ng asawa ko sa dingding. Nakangiti kami doon. Kuha iyon noong bagong lipat kami dito sa Alabang. Ang halaga ng bahay na ito ngayon? Siguro nasa 80 milyong piso o higit pa. Pero para sa akin, hindi pera ang halaga nito. Buhay ko ito. Magkano? Tanong ko. Po? Nagulat si Bea. Magkano ang ibabayad niyo sa home for the aged na iyan? Mabilis siyang sumagot. Mura lang naman, Mommy. Mga 80,000 piso kada buwan. Sagot na namin ni Miguel yon. Don't worry, all in na. May pagkain, may nurse, may activities. 80,000 piso. Parang binibili nila ang kalayaan ko sa halagang 80,000 kada buwan. Gusto nila akong itapon para makuha nila ng buo ang bahay na ito. Ang bahay na pinaghirapan namin. Tumingin ako kay Bea. Sa maganda niyang mukha, sa mamahalin niyang damit. Sa kinang ng singsing sa daliri niya na binili ng anak ko gamit ang perang minana niya sa amin. Wala akong nakitang awa sa mga mata niya. Wala akong nakitang respeto. Ang nakita ko lang ay kasakiman. At pagmamadali. Gusto na niya akong mawala dito. Sagabal ako sa plano niya. Sagabal ako sa privacy nila. Masakit. Sobrang sakit. Pero hindi ako umiyak sa harap niya. Hindi ko ipapakita sa kanya na mahina ako. Ako si Teresa. Ako si Tess. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Hindi ako magpapatalo sa isang manugang na walang utang na loob. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang aking noo. Pag-iisipan ko
ang sabi ko ng matigas. Walang halong emosyon. Parang nabunutan ng tinik si Bea, lumiwanag ang mukha niya. Talaga, Mommy? That's great. Sige, take your time. Pero sana by next week, makapag-decide na kayo para ma-reserve na namin ang slot. Sayang din kasi, baka maunahan tayo. Next week, 1 linggo. Binibigyan nila ako ng taning na 1 linggo. Sige, sabi ko na lang. Iwan mo muna ako. Okay, Mommy, masigla niyang sabi. Tumayo siya at naglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon pa siya. Kabanata 2. Ang anak na walang paninindigan. Nasa kusina ako nang bumaba si Marco. 8:00 na ng umaga. Mabango ang buong bahay. Amoy bawang. Amoy sinangag. Amoy ng pagmamahal ng isang ina. Nagluto ako ng paborito niya. Beef tapa. Iyong timpla na gustong-gusto niya noong bata pa siya. Malambot. Manamis-namis. Sinasabayan pa ng itlog na malasado at mainit na kape. Umaasa ako. Umaasa ako na kapag nakita niya ang niluto ko, maaalala niya kung sino ako. Na ako ang nanay niya. Na ako ang nag-alaga sa kanya mula noong sanggol pa siya hanggang sa magkaroon siya ng sariling pamilya. Umaasa ako na kakausapin niya ako tungkol sa sinabi ng asawa niya kahapon. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa. Mabibigat na hakbang, pumasok siya sa kusina. Nakabihis na siya pang opisina. Planchado ang polo. Makintab ang sapatos. Ang gwapo ng anak ko. Kamukhang-kamukha niya ang daddy niya na si Danilo. Good morning, anak. Bati ko sa kanya. Sinubukan kong pasiglahin ang boses ko. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa refrigerator. Maaga akong gumising kanina. Kahit masama ang loob ko sa nangyari kahapon, nananaig pa rin ang pagiging ina ko. Pumunta ako sa kusina bago pa sumikat ang araw. Gusto kong ipagluto si Marco. Ang anak ko. Naalala ko kasi, noong bata pa siya, paborito niya ang beef tapa. Iyong timplada ko. Iyong medyo matamis, maraming bawang at malambot na malambot. Ipinirito ko ito ng dahan-dahan. Nagsangag din ako ng kanin. Nagluto ako ng itlog. Malasado. Iyong eksakto sa gusto niya. Habang nagluluto ako, umaasa ako. Umaasa ako na baka sa simpleng almusal na ito, maalala niya kung sino ako. Na ako ang nagluwal sa kanya. Na ako ang nagsubo sa kanya noong hindi pa siya marunong kumain. Umaasa ako na baka sakaling lumambot ang puso niya at ipagtanggol naman niya ako sa asawa niya. 8:00 ng umaga. Narinig ko ang mga yabag niya pababa ng hagdan. Mabibigat na hakbang. Pumasok si Marco sa kusina. Nakabihis na siya. Naka-Amerikana. Planchado ang polo. Ang bango-bango niya. Kamukhang-kamukha niya ang daddy Danilo niya noong kabataan nito. Napangiti ako ng bahagya. Good morning, anak. Bati ko sa kanya. Sinikap kong pasiglahin ang boses ko. Umupo ka na. Ipinagluto kita ng paborito mo. Tinuro ko ang mesa. Umuusok pa ang sinangag. Amoy na amoy ang bawang at baka. Pero hindi siya tumingin sa pagkain. Hindi man lang siya sumulyap sa niluto ko. Dumiretso siya sa refrigerator. Kumuha ng pitsel. Nagsalin ng tubig sa baso. At uminom ng dire-diretso. Nakatayo lang ako doon. Hawak ang sandok. Parang biglang bumigat ang kamay ko. Humarap siya sa akin pagkababa ng baso. Seryoso ang mukha niya. Walang ngiti. Walang good morning. Mommy, panimula niya. Ang boses niya ay parang boses ng isang estranghero. Tungkol sa sinabi ni Bea kahapon. Sa tingin ko, tama siya. Tama siya. 2 salita. Pero parang gumunaw ang mundo ko. Hindi ko na nagalaw ang sandok na hawak ko. Napahigpit ang hawak ko dito. Hinihintay kong bawiin niya ang sinabi niya. Hinihintay kong sabihin niyang, joke lang, Mommy. O kaya, syempre, dito ka lang sa atin. Pero hindi. Tumikhim siya at nagpatuloy. Mommy, kailangan natin maging praktikal, sabi ni Marco habang iniiwas ang tingin sa akin. Masyadong malaki ang gastos dito at saka kami na ang pamilya ngayon. Kailangan namin ng space. Kami lang. Tinitigan ko ang anak ko. Si Marco na inilagaan ko ng mabuti. Si Marco na hindi ko pinadapuan ng lamok. Anak, garalgal na ang boses ko. Bahay ko ito. Dito ako tumanda. Dito namatay ang daddy mo. At ngayon, gusto niyo akong paalisin? Umiling siya.
Tila naiinis pa na kailangan niyang magpaliwanag. Hindi naman sa pinapaalis, Mami. Ililipat lang. Magkaiba iyon, katwiran niya. Doon na ako nakaramdam ng init sa aking mukha. Galit. Halo-halong galit at sakit. Marco, madiin kong sabi. Hindi ako aalis. Ito ang pamamahay ko. Huminga siya ng malalim. Ibinaba niya ang baso sa mesa ng padabog. Ang tunog ng baso sa mesa ay parang hudyat ng giyera. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, mata sa mata. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lamig, kawalan ng respeto. Mami, ang sabi niya sa boses na parang nakikipag-usap sa isang empleyado. Huwag na sana nating paabutin sa demandahan ito. Pero kailangan ninyong maintindihan ang sitwasyon. Sa mata ng batas, hindi na ninyo pag-aari ang bahay na ito. Natigilan ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang titulo, sagot niya. Nakapangalan na sa akin ang titulo ng bahay. Naalala niyo po ba? 5 taon na ang nakakaraan. Kayo mismo ang pumirma sa deed of donation. Kayo ang naglipat sa pangalan ko. Naalala ko? Oo, naalala ko ng malinaw. Noong panahong iyon, nagkasakit ako ng malubha. Natakot ako na baka mamatay ako at maiwan kay Marco ang problema sa estate tax. Malaki ang buwis kapag namana niya ang bahay. Kaya ang sabi ng abogado namin, ilipat na habang buhay pa ako. Para makatipid, para maayos. Ginawa ko iyon dahil mahal ko siya. Ginawa ko iyon para protektahan siya. Hindi ko naisip, kahit sa hinagap, na gagamitin niya ang papel na iyon laban sa akin. Ang pirma ko, ang sarili kong pirma, ang naging hatol ko. Ginawa ko iyon para sa kapakanan mo, Marco, bulong ko. Dahil nagtiwala ako sa iyo, anak kita. Oo nga, Mami, mabilis niyang sagot. At dahil sa akin na ang bahay, ako ang may karapatang magdesisyon kung sino ang titira dito. At ang desisyon namin ni Bea, kailangan na ninyong lumipat. Napaatras ako. Napasandal ako sa counter ng kusina. Nanghihina ang mga tuhod ko. Ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak. Binibigyan ako ng leksyon tungkol sa batas. Tungkol sa karapatan. Nasaan ang karapatan ng isang ina? Nasaan ang batas ng utang na loob? Wala ba iyon sa mga libro ng abogasya? Binibigyan namin kayo ng 2 linggo, sabi niya. 2 linggo. 14 na araw. Ganoon lang kabilis burahin ang 40 taon ko sa bahay na ito. Nakapag-down payment na kami sa facility sa Tagaytay, patuloy niya na parang isang negosyo lang ang pinag-uusapan namin. Maganda doon, may medical staff, may mga kaedad ninyo, mas magiging masaya kayo doon kaysa dito na nag-iisa. Masaya? Paano ako magiging masaya kung itinatapon ako ng sarili kong anak? At huwag kayong mag-alala sa pera, dagdag niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Padadalhan ko kayo ng allowance buwan-buwan, 50,000 piso. Sapat na siguro iyon para sa mga gamot at personal na gamit ninyo. Sagot ko na ang bayad sa facility. 50,000 piso. Parang limos. Ang yaman na ipinamana namin sa kanya ay bilyon-bilyon kung susumahin. Ang negosyo, ang mga lupa sa probinsya, ang bahay na ito sa Alabang, lahat iyon ibinigay namin sa kanya. At ngayon, sinusuklian niya ako ng 50,000 at 1 kwarto sa isang nursing home. Gusto kong sumbatan siya. Gusto kong isampal sa mukha niya ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga gabing hindi ako natulog noong may sakit siya. Ang pagtatrabaho namin ng daddy niya para lang mabigay ang luho niya. Pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Dahil nakita ko na ang totoo. Wala na ang anak kong si Marco. Ang nasa harap ko ay isang lalaking duwag. Isang lalaking sunod-sunuran sa asawa. Isang lalaking nasilaw sa yaman na hindi naman niya pinaghirapan. Tinignan niya ang kanyang relo. Isang mamahaling relo na regalo ko pa noong birthday niya. Mauuna na ako, Mami, sabi niya. Late na ako sa meeting. Please, ayusin na natin ang mga gamit niyo. Ayoko ng gulo. Tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng kusina. Ang tunog ng kanyang sapatos ay palayo ng palayo. Naiwan ako sa kusina. Ang amoy ng sinangag at beef tapa ay nandoon pa rin, pero nawalan na ito ng saysay. Lumamig na ang kanin, tumigas na ang sebo ng baka. Wala nang kakain. Napatingin ako sa aking mga kamay, kulubot na.
May mga ugat na lumalabas. Ito ang mga kamay na nag-alaga sa kanya. Ito ang mga kamay na pumirma sa titulo ng lupa para sa kanya. Tumulo ang luha ko. 1, 2, sunod-sunod. Hindi dahil sa takot na mawalan ng bahay, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Wala na akong anak. Ang batang pinalaki ko sa pagmamahal ay naging isang halimaw na walang puso. At ang pinakamasakit sa lahat, ako mismo ang gumawa sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ko, tinuruan ko siyang maging makasarili. Ibinigay ko ang lahat, kaya akala niya, karapatan niyang kunin ang lahat. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Niyakap ko ang sarili ko, ang lamig. Sobrang lamig sa loob ng bahay na ito. 2 linggo. Iyon na lang ang natitira sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kung palalayasin nila ako, aalis ako. Pero hindi ako aalis ng luhaan lang. Kung inaakala nilang basta-basta na lang ako susuko at magiging kaawa-awang matanda sa isang sulok, nagkakamali sila. Anak ko siya, oo. Pero ako pa rin ang ina niya. Ako si Tess, at hindi pa tapos ang kwento ko. Kabanata 3. Ang pagkamulat at ang lihim na kayamanan. Hindi inaasahan ni Tess na ang kanyang paglalakbay patungo sa paghahanap ng tamang lugar para sa kanyang pagtanda ay magiging isang paglalakbay din ng pagtuklas sa sarili. Sa halip na simulan ang masakit na proseso ng paghahanap ng isang disenteng bahay-ugnayan kung saan mararamdaman niyang tila nawawalan siya ng kontrol, nagdesisyon siyang tahimik na magsaliksik. Nais niyang malaman ang lahat tungkol sa merkado ng ari-arian, ang gastos sa pamumuhay, lalo na sa mga lugar na dati nilang pinangarap ng kanyang yumaong asawa, si Mang Roberto. Isa sa mga lugar na iyon ay ang Monaco, isang lugar na puno ng mga alaala at pangako ng isang buhay na puno ng karangyaan at kapayapaan. Isang umaga, habang umiinom ng kape sa kanyang paboritong kusina, kasama ang maliwanag na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, napagtanto ni Tess na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Mayroon pa siyang buhay na kailangang ipagpatuloy, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang individual na may sariling mga pangarap at pangangailangan. Ito ang kanyang pagkamulat. Monaco, bulong niya sa sarili, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi mo noon, Roberto, balang araw, doon tayo titira. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang mga daliri niya'y bahagyang nanginginig sa pananabik at kaunting kaba. Pinindot niya ang search bar at ang mga salitang cost of living in Monaco ay lumitaw. Habang binabasa niya ang mga numero, ang mga halaga ng mga bahay, ang mga presyo ng pagkain, napagtanto niyang hindi ito basta-basta. Kinakailangan niya ng maingat na pagpaplano. Sa paglipas ng mga araw, ang bawat pahina ng aklat sa pananalapi ay naging pamilyar sa kanya. Hindi ito ang kanyang unang beses na humarap sa mga numero, ngunit ngayon, ang mga numero na ito ay may mas malaking kahulugan. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbabudget para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi tungkol sa paghahanda para sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang hapon, tumawag siya kay G. Cruz, ang matagal ng financial advisor ng kanilang pamilya. Si G. Cruz ay kilala sa kanyang pagiging maingat at mapagkakatiwalaan, isang lalaking tila alam ang lahat tungkol sa pinansyal na kalagayan ng kanilang pamilya. Magandang hapon po, G. Cruz. Bati ni Tess, ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pag-aalala. Maaari po ba tayong magkita bukas? Mayroon po akong ilang mga bagay na nais kong linawin tungkol sa ating mga ari-arian. Opo naman, gumengeng, Tess, tugon ni G. Cruz, ang kanyang tinig ay kalmado at propesyonal. Anong oras po ang maginhawa sa inyo? Kinabukasan, sa opisina ni G. Cruz, ang hangin ay mabigat sa kung ano ang hindi sinabi. Si G. Cruz, na nakasuot ng kanyang paboritong tweed suit, ay naghihintay sa likod ng kanyang malinis at organisadong mesa. Si Tess naman, nakaupo sa tapat niya, ay hawak ang isang maliit na bag ng kanyang mga mahalagang dokumento. Salamat sa pagpunta, Jiangsu Tess, simula ni G. Cruz. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Huminga ng malalim si Tess. G. Cruz,
Alam niyo naman po na pumanaw na si Mang Roberto. At sa edad ko ngayon, kailangan ko pong malaman kung ano talaga ang estado ng ating pananalapi. Mayroon po ba tayong sapat para sa aking pagtanda? Mayroon pa po ba tayong mga investments na hindi ko alam? Si G. Cruz ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa. Binuksan niya ang isang file folder at nagsimulang magsalita. Habang nagpapatuloy siya, ang mga salita niya ay parang mga bolang yelo na bumabagsak sa puso ni Tess. Tess, sabi niya, tulad ng alam ninyo, si Mang Roberto ay isang napakagaling na negosyante. At sa mga taon na lumipas, nagawa niyang mag-ipon ng malaki. Nagpatuloy si G. Cruz sa pagpapaliwanag ng mga detalye ng mga insurance policies at mga investments na ginawa ni Mang Roberto. Ang mga salita tulad ng diversified portfolio, long-term growth at dividends ay lumilipad sa kanyang paligid. Ngunit ang isang numero ang patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang numero na nagpabago sa lahat. Ang kabuuang halaga po ng inyong mga ari-arian, kasama na ang mga insurance at investments na nakapangalan sa inyo bilang benepisyaryo, ay humigit kumulang sa 120 milyong piso. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. 120 milyong piso. Ito ay isang malaking halaga. Ito ay higit pa sa inaasahan niya. Higit pa sa kung ano ang kailangan niya para sa isang komportableng pagtanda, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa pinakamagagarang lugar sa buong mundo. 12 10 milyon na piso? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Opo, kinging, Tess, kumpirma ni G. Cruz. Ito ay hindi kasama ang halaga ng ating mga bahay at iba pang tangible assets. Ang mga ito ay resulta ng matalinong pagpaplano at pag-iipon ni Mang Roberto. Hindi niya ito sinabi sa inyo dahil nais niyang siguraduhin na mayroon kayong seguridad, anumang mangyari. Habang nakikinig siya kay G. Cruz, isang bagong pakiramdam ang bumalot kay Tess. Hindi ito pagkalito, hindi rin ito labis na tuwa. Ito ay isang uri ng pagkamulat. Isang pagkamulat sa kanyang sariling kakayahan, sa kanyang sariling halaga, at sa kanyang karapatan na pamahalaan ang kanyang buhay. Ang mga anak po natin, alam nila ito? Tanong niya, ang kanyang puso ay bahagyang bumigat sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga anak. Umiling si G. Cruz. Hindi po, Ginyang Tess. Sa huling usapan namin ni Mang Roberto, malinaw na sinabi niya na nais niyang ito ay inyong personal na kaalaman. Nais niyang bigyan kayo ng kalayaan at kapangyarihan na magpasya para sa inyong sarili, lalo na sa inyong pagtanda. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tess ang bigat ng responsibilidad na dala ng kayamanang ito. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang isang malakas na pagnanais na gamitin ito para sa kanyang sariling kapakanan at para sa mga bagay na tunay niyang pinahahalagahan. Hindi na siya ang Tess na dating nakadepende. Siya na ngayon ang Tess na may kakayahang mamili, mamuno at mamuhay. Lumabas siya ng opisina ni G. Cruz na may bagong sigla. Ang dating pag-aalala ay napalitan ng determinasyon. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang Monaco ay tila hindi na isang malayong pangarap kundi isang posibleng destinasyon. Ngunit bago ang Monaco, mayroon pa siyang ibang mga bagay na kailangang ayusin dito sa Pilipinas. Naisip niya ang kanyang mga apo. Naisip niya ang mga proyekto na matagal na niyang gustong simulan. Mga proyekto na makakatulong sa kanyang komunidad, lalo na sa mga kapwa niya matatanda. Ang 120 milyong piso ay hindi lamang isang paraan para sa kanyang sariling kaginhawahan, kundi isang pagkakataon upang magbigay, upang magbahagi, at upang ipagpatuloy ang magandang kalooban na natutunan niya mula kay Mang Roberto. Sa kanyang paglalakad pauwi, tiningnan niya ang paligid. Ang dating pamilyar na mga tanawin ay tila nagbago. Ang mga tao sa kalye, ang mga tindahan, ang mga sasakyan, lahat ay tila may bagong liwanag. Hindi dahil nagbago ang paligid, kundi dahil nagbago siya. Siya ay muling isinilang, dala ang kaalaman ng isang lihim na kayamanan, at ang lakas ng loob na gamitin ito upang hubugin ang kanyang sariling hinaharap.
Ang pagkamulat na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng kontrol sa kanyang buhay. Ito ang simula ng kanyang tunay na kalayaan. Kabanata 4, ang plano ng pagtugon. Sa pagkakamulat ni Tess, isang bagong determinasyon ang sumilay sa kanyang puso. Ang kaalaman sa kanyang lihim na kayamanan ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapanatagan sa pinansyal, kundi pati na rin ng lakas ng loob na harapin ang kanyang sitwasyon. Hindi na siya magpapaubaya pa. Oras na para siya naman ang kumilos. Naalala niya ang payo ni Mang Roberto noon. Tess, ang buhay ay parang isang malaking laro ng chess. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang isang piyesa para mailigtas ang hari. Ngayon, pakiramdam niya, ang kanyang mga anak ay tila naging mga piyesang ginagamit para sa kanilang sariling kapakanan at siya ang hari na kailangang ipagtanggol ang sarili. Isang araw, habang nagkakape at binabasa ang pahayagan, napansin niya ang isang advertisement para sa isang kilalang real estate agency. Nakalagay doon ang pangalan ni Jenny, isang ahente na kilala sa kanyang husay at integridad. Jenny Reyes, ang iyong katuwang sa pagbebenta ng ari-arian. Mabilis na nagpasya si Tess. Ito na ang tamang panahon. Tinawagan niya si Jenny. Ang tinig ni Jenny sa telepono ay propesyonal. Ngunit may kasamang init na agad nagbigay ng ginhawa kay Tess. Magandang umaga po, Ginang Tess, bati ni Jenny. Maraming salamat po sa pagtawag. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magandang umaga rin, Jenny, sagot ni Tess. Ang kanyang boses ay matatag. Nais ko po sanang ipagbili ang aking bahay. Ang bahay po namin dito sa pangalan ng lugar sa Pilipinas, Halers, Quezon City, Makati, Baguio, kung saan ako nakatira. May bahagyang pagtataka sa tinig ni Jenny, ngunit agad niya itong binalikan ng profesionalismo. Opo naman, Ginang Tess. Kailan po ninyo nais na bisitahin ko ang property? Nais ko pong makita ito at mabigyan kayo ng tamang pagtataya. Nagkasundo sila na sa susunod na araw, pagkatapos ng tanghalian, ay pupunta si Jenny sa bahay ni Tess. Ang araw na iyon ay puno ng paghahanda. Hindi lamang paglilinis ng bahay, kundi paghahanda rin ng kanyang sarili. Ito ang simula ng kanyang pagtugon. Nang dumating si Jenny, agad itong nagbigay ng positibong impresyon kay Tess. Si Jenny ay batang-bata pa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng talino at dedikasyon. Habang naglilibot sila sa bahay, tahimik na pinagmamasdan ni Tess ang bawat sulok, bawat alaala na nakadikit sa mga pader. Napakaganda po ng inyong bahay, Ginang Sir Tess, puri ni Jenny habang tinitingnan ang mga antigo nilang gamit at ang maayos na hardin. Kitang-kita ko po ang pagmamahal na inyong ibinuhos dito. Matapos ang masusing pagtingin at pagtatasa, naupo sila sa sala. Si Tess ay naghanda ng malamig na inumin para kay Jenny. Gang, Tess, simula ni Jenny, batay po sa aking nakita at sa kasalukuyang market value, tinataya ko po na ang inyong bahay ay maaaring maibenta sa halagang mga 20 milyong piso. 26 na milyong piso. Ito ay isang malaking halaga, sapat na para sa isang komportableng pagre-retiro, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa maraming lugar sa mundo. Ngunit para kay Tess, higit pa sa pera ang ibig sabihin nito. Ito ang kanyang kalayaan. Ito ang kanyang pagbabalik sa kontrol. Jenny, sabi ni Tess, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Nais ko po itong maibenta sa lalong madaling panahon. Hindi ko na po nais pang patagalin pa ito. Nakita ni Jenny ang determinasyon sa mga mata ni Tess. Kung iyan po ang inyong nais, Ginang Tess, gagawin ko po ang lahat para mapabilis ito. Kailangan lang po natin ng mga legal na dokumento, ang titulo ng lupa, tax declarations, at iba pa. Maari po bang ipagkaloob ninyo sa akin ang mga ito upang masimulan ko na ang proseso? Tumango si Tess. Alam niya na kailangan niya ng tulong ng isang taong mapagkakatiwalaan. Oo naman, Jenny. Handa na po ang mga iyon. Nais ko pong gawin ito ng tahimik. Hindi ko po muna sasabihin sa aking mga anak. Nauunawaan ko po, Ginang Tess, sagot ni Jenny. Igalang ko po ang inyong desisyon. Gagawin ko po ang lahat sa abot ng aking makakaya
para mapanatiling pribado ang transaksyon hanggat maaari, hanggang sa maging handa na kayo. Sa mga sumunod na linggo, habang si Marco at Bea ay abala sa kanilang mga sariling mundo, si Marco sa kanyang mga gym sessions at paghahanda para sa mga karting events at si Bea naman sa kanyang mga sosyal na pagtitipon at mga bagong business ventures na tila laging nauuwi sa paghingi ng pera. Si Tess ay tahimik na kumikilos. Ang bahay na puno ng alaala ng kanilang pamilya ay unti-unting nagiging isang lugar ng paghahanda. Hindi na ito ang tahanan ng isang ina na naghihintay sa pagbisita ng kanyang mga anak. Ito na ang lugar kung saan ang isang babae ay naghahanda para sa kanyang bagong simula. Sa mga tahimik na gabi, habang ang lahat ay natutulog, si Tess ay dahan-dahang nag-aayos. Ang kanyang mga dating damit na puno ng halaga, ang mga larawan ng kanyang mga anak noong maliliit pa sila, ang mga sulat mula kay Mang Roberto, lahat ng mga ito ay maingat niyang inilalagay sa mga kahon. Hindi niya itinatapon ang mga ito. Dinadala niya ang mga pinakamahalagang alaala kasama niya. Kinakausap niya ang mga bagay na ito na parang mga dating kaibigan. Alam niyo ba, ang damit na ito, bulong niya sa isang lumang bestida. Ito ang suot ko noong unang pista na sinalihan ni Marco. Ang saya-saya natin noon. Ang bawat piraso na kanyang inilalagay sa kahon ay may kasamang isang piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi ito pagkalungkot. Ito ay pag-unawa. Pag-unawa na ang mga alaala ay mananatili, ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ang mga legal na dokumento ay inihanda niya ng maayos. Ang mga ito ay parang mga susi na magbubukas ng pinto para sa kanyang kalayaan. Alam niya na mahirap ang proseso ng pagbebenta ng bahay, ngunit ang determinasyon niya ay mas matibay pa kaysa sa anumang balakid. Minsan, nakita niya si Marco na humihingi ng pera para sa isang bagong investment opportunity. Nakita niya rin si Bea na nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera para sa kanyang susunod na bakasyon. Sa mga sandaling iyon, hindi siya nagagalit. Napangiti na lamang siya. Alam niya na ang ginagawa niya ay para sa kanilang kabutihan din, sa huli. Ngunit mas higit pa doon, ito ay para sa kanyang sariling kabutihan. Kailangan kong maging matatag, sabi niya sa sarili, para sa akin. Habang patuloy ang kanyang tahimik na paghahanda, ang kanyang plano ay unti-unting nabubuo. Ang bahay na ito, na dating simbolo ng pamilya at pagmamahal, ay magiging simula ng kanyang bagong buhay. Ang pagbebenta nito ay hindi isang pagtalikod sa nakaraan, kundi isang paglalakbay patungo sa isang hinaharap na siya mismo ang lilikha. Ang kanyang pagtugon ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal at espiritual. Ito ang kanyang paraan upang bawiin ang kanyang dangal at ang kanyang kapangyarihan sa sariling buhay. Ang laro ng chess ay nagpatuloy at ngayon si Tess ang gumagawa ng mga galaw. Kabanata 5, ang huling hapunan. Sa kanyang kusina, sa ilalim ng mahinang liwanag ng mga pendant lamps, si Tess ay abala sa paghahanda ng isang espesyal na hapunan. Ang amoy ng pinakuloang baboy na may kasamang patis at bawang, ang mabangong sinigang na hipon, at ang tamis ng leche flan na nasa refrigerator ay pumuno sa buong bahay. Ito ang mga paborito ng kanyang mga anak, mga paboritong pagkain na nagpapaalala sa kanya ng mga masayang panahon ng kanilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapunan ay may ibatian, iba't ibang kahulugan. Habang naghahanda ng mga plato, napansin ni Tess ang kanyang sarili na ngumingiti, isang mapait na ngiti. Alam niya na ang kanyang mga anak ay darating ngayong gabi. Alam niya rin kung bakit sila darating, para ipagdiwang sa kanilang pananaw ang kanyang pagpasok sa Golden Sunset. Ang institusyon na mas gusto nilang paglagyan sa kanya kaysa sa sarili nilang pangangalaga. Nang dumating sina Marco at Bea, sinalubong sila ni Tess ng isang maligayang pagbati. "Halikayo mga anak ko, gutom na yata kayo?" sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal na tila walang bahid ng pagdududa. Naupo sila sa hapagkainan. Sina Marco at Bea na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit ay tila masigla, ngunit may kakaibang kislap sa kanilang mga mata. "Wow, Mama! Ang bango naman po ng niluto nyo," sabi ni Bea, sabay haplos sa braso ni Tess.
Parang ngayong araw lang po talaga kayo nagluluto ng ganito. Siguro po masaya na kayo sa golden sunset, no? Napabuntong hininga si Tess sa loob-loob. Masaya? Ang salitang iyon ay tila napakalayo sa kanyang puso. Ngunit sa halip na magsalita, sinabi na lamang niya, "Kumain na tayo mga anak. Napagod din ako sa pagluluto." Habang naghahapunan, sina Marco at Bea ay patuloy na bumuhos ng mga papuri. Hindi lamang sa pagkain, kundi pati na rin sa bahay. "Mama, ang ganda pa rin po ng bahay niyo," sabi ni Marco, habang ginunguya ang kanyang pagkain. "Pero, siguro po, pag wala na kayo dito, pwede na naming i-renovate? Gusto ko pong gawin itong mas moderno. Baka pwede nating tanggalin itong mga lumang cabinet dito sa kusina, palitan ng mga bagong modular kitchen. Alam niyo naman po, gusto ko yung minimalist ang dating." Bahagyang natigilan si Tess. Ang mga lumang cabinet na iyon ay nilikha ng kanyang sariling mga kamay, puno ng mga alaala ng kanyang pakikipagsapalaran sa buhay kasama si Mang Roberto. Ang mga lumang muebles na iyon ay minana pa nila mula sa mga magulang ni Mang Roberto. "Minimalist, anak?" Mahinang tanong ni Tess. "Pero mahalaga sa akin ang mga ito." "Opo, Mama," sabay na sabi ni Bea at Marco na tila nagkaintindihan sa kanilang mga tingin. "Pero para po sa inyo rin to, Mama, para mas maging masaya kayo sa bagong buhay nyo. Siguro po, pag bumili na po kami ng bagong gamit, ibenta na lang natin tong mga luma." Napangiti na lamang si Tess, ang kanyang mga anak, ang kanilang pagmamalasakit o ang kanilang pagpapanggap. Alam niya na ang mga pangarap nila para sa minimalist na bahay ay isang paraan lamang para makuha ang pinansyal na benepisyo mula sa pagbebenta ng ari-arian. Ang 20 milyong piso na tinaya ni Jenny ay tila mas malapit na sa kanilang abot kaysa sa inaakala nila. "Mabuti kung ganoon," sabi ni Tess, ang kanyang tinig ay mahinahon. "Pero pag-usapan natin, yan mamaya, kumain muna tayo." Walang nagawa si Tess kundi makinig sa kanilang mga plano. Sa kanilang mga pangarap na ang bahay na ito, na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahalan, ay magiging isang malaking gusali ng mga modernong kasangkapan na tila hindi na mahalaga ang mga alaala na nakakabit dito. Habang patuloy silang nagkukwento, mas lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Ang minimalist na plano nila ay magiging simula ng kanyang sariling plano. Ang plano niya para sa kanyang pagtugon. Ang bawat salitang binibigkas nila tungkol sa pagbabago ng bahay ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong inspirasyon. "Minimalist," bulong niya sa sarili. "Oo nga naman. Kailangan ko rin ng sarili kong minimalist na buhay. Isang buhay na malaya mula sa mga pasanin." Ang hapunan ay natapos na may halong tamis at pait. Habang naghuhugas si Tess ng mga plato, pinanood niya ang kanyang mga anak na nagpapaalam. Nakangiti sila, masaya sa kanilang mga pangarap na tila malapit nang matupad. Ngunit si Tess, sa kanyang puso, ay may sarili ng plano. Ang hapunan na ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kanilang pagkamakasarili, kundi isang paghahanda para sa kanyang sariling paglaya. Kabanata 6. Ang lagda ng kapalaran. Isang umaga, ilang araw matapos ang hapunan, habang nagkakape si Tess sa kanyang paboritong silya sa sala, may kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang tipikal na kumatok ng mga nagbebenta o mga mangungutang. Ito ay isang malumanay at magalang na katok. Nang buksan niya ang pinto, isang magandang mag-asawa ang kanyang nakita. Nakasuot sila ng simpleng damit, ngunit mayroon silang aura ng kabutihan at pagiging malinis. Ang babae, na nasa mga edad din ni Tess, ay may malumanay na ngiti sa kanyang labi, habang ang lalaki ay may magalang na pagbati. "Magandang umaga po, ginang," bati ng lalaki, na may malalim na paggalang. "Kami po ay galing sa probinsya. Nakita po namin ang inyong property na binibenta sa pamamagitan ng ahente ninyo, si Miss Jenny Reyes. Nais po sana naming tingnan ang bahay." Si Tess, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ay naganyaya sa kanila papasok. Habang naglilibot ang mag-asawa sa bahay, napansin ni Tess ang kanilang kakaibang reaksyon. Hindi sila nagbigay ng komento tungkol sa moderno o minimalist na disenyo. Sa halip, napansin nila ang mga detalye.
Ang ganda naman po ng inyong hardin, ginang, sabi ng babae, habang pinagmamasdan ang mga rosas at mga namumungang puno ng kalamansi. Parang napakaalaga, naalala ko po ang hardin ng aking ina. Tinitingnan nila ang mga lumang muebles na may paghanga, hindi paghamak. Tinitingnan nila ang bawat sulok na parang may sarili itong kwento. Ang bahay po na ito, sabi ng lalaki, mayroon po itong kaluluwa. Kitang-kita po namin ang mga alaala na nandito. Nakaramdam ng kakaibang saya si Tess. Ito ang kabaligtaran ng naramdaman niya sa kanyang mga anak. Ito ang tunay na pagpapahalaga. Pagkatapos ng kanilang paglilibot, naupo sila sa sala. Si Tess ay naghanda ng malamig na tubig para sa kanila. Ginang, sabi ng lalaki, nais po sana naming bilhin ang inyong bahay. At dahil po galing kami sa probinsya at nakuha namin ang halagang ito sa tulong ng aming mga anak, maaari po kaming magbayad ng cash. Nagulat si Tess. Cash? Ito ang pinakamadaling paraan para sa kanya. Magkano po ang inyong iaalok? Tanong niya, bagamat alam na niya ang tinatayang halaga. Ang presyo po na inyong tinaya, 20 milyong piso, ay katanggap-tanggap po sa amin, sagot ng babae, na may malumanay na ngiti. Ang mahalaga po sa amin ay ang mapaliligiran ng mga alaala at ang kapayapaan na hatid ng lugar na ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Tess ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang hinaharap na puno ng kapayapaan, hindi materyal na bagay. Naisip niya si Bea na walang pakialam sa mga alaala, tanging sa pera lamang. At sa kaibahan, nakita niya ang kabutihan ng mag-asawang ito. Kinabukasan, si Jenny ay dumating kasama ang mag-asawa. Maayos ang lahat. Ang mga dokumento ay handa na. Si Tess, na may malinis na puso at malinaw na isipan, ay pumirma sa kasunduan. Ang kanyang lagda ay hindi lamang isang pirma sa isang kontrata. Ito ay ang kanyang lagda sa kanyang bagong kapalaran. Pagkatapos niyang pumirma, inabot sa kanya ni Jenny ang isang malaking bank check. Isang tseke na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang pagtanggap niya sa tseke ay tila isang pagtanggap sa kanyang kalayaan. Habang paalis ang mag-asawa, dala-dala ang mga susi ng kanilang bagong tahanan, naramdaman ni Tess ang isang malaking pasasalamat. Nagpasalamat siya kay Jenny para sa kanyang profesionalismo at pagiging maingat. At higit sa lahat, nagpasalamat siya sa kanyang sarili. Nagpasalamat siya sa kanyang tapang na kumilos. Agad niyang dinala ang tseke sa bangko. Ang proseso ay mabilis at maayos. Ang pera ay nailipat sa kanyang international bank account. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na siya mismo ang lilikha, malayo sa mga pangangailangan at pagpapanggap ng kanyang mga anak. Ang mga alaala ay mananatili, ngunit ang kanyang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng layunin, dala ang bigat ng kanyang bagong kalayaan. Kabanata 7. Ang tahimik na paglisan, pinalawak. Ang araw ng ikatrimpa ng buwan ay sumikat na sa kalangitan, ngunit para kay Tess, tila ito ang simula ng isang bagong umaga. Isang umaga na pinili niya para sa kanyang paglisan. Hindi na niya kailangang hintayin ang pagdating ng kinabukasan. Ang kinabukasan na ito, ang kanyang sariling kinabukasan, ay nagsisimula na ngayon. Sa kusina, habang ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng umaga, kundi isang katahimikan na puno ng paghahanda ng isang pagbabago na paparating. Hindi na siya nagluto ng almusal para sa kanyang mga anak. Ang mga araw ng pagluluto ng paborito nilang sinigang o adobo na may kasamang pag-asa na makita silang masaya ay tapos na. Ngayon, ang pagluluto ay para lamang sa kanya, para sa pagpapatibay ng kanyang sarili, para sa mahabang paglalakbay. Habang ang amoy ng kanyang simpleng kape ay kumakalat sa hangin, napaisip siya kung ano kaya ang ginagawa ng kanyang mga anak. Siguro, sa kanilang pag-iisip, ito ay isang araw na puno ng pagdiriwang. Ang kanilang pagdiriwang ng kalayaan, gaya ng sabi nila. Boracay, ang puting buhangin, ang malinaw na tubig, ang ingay ng musika at kasiyahan.
Habang sila ay naliligo sa kanilang sariling kasiyahan, siya naman ay lihim na naghahanda para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa pagitan ng mga dingding ng bahay na ito, na minsan ay naging saksi sa mga tawanan at pangarap ng kanilang pamilya. Isang malaking sasakyan ang dahan-dahang dumating. Isang truck na may nakasulat na Quick Move Movers sa gilid nito. Ang bawat piraso ng muwebles, ang bawat kahon ng mga alaala ay maingat na inilipat. Ang antigo niyang salamin, kung saan madalas niyang nasasaksihan ang kanyang pagtanda, ay isa sa mga unang inilabas. Ang kanyang paboritong sopa, kung saan siya at si Mang Roberto ay madalas na nagbabahagi ng mga kwento, ay maingat ding binuhat. Hindi niya kinuha ang lahat. Ang mga ito ay mga bagay lamang. Ang tunay na kayamanan na kanyang dala ay ang kanyang karunungan, ang kanyang tapang, at ang kaalaman na kaya niyang simulan muli ang kanyang buhay. Sa gitna ng hapagkainan, ang dating puso ng kanilang tahanan, nag-iwan siya ng 2 sobre. Ang isa ay para kay Marco, ang isa ay para kay Bea. Ang mga ito ay hindi lamang mga sulat. Ang mga ito ay mga mensahe ng pagpapalaya. Mga anak ko, nagsimula ang kanyang sulat, ang bawat salita ay pinili ng mabuti. Nais ko lamang ipaalam sa inyo na ako ay umalis na. Ang bahay na ito, na minsan nating tinawag na tahanan, ay naibenta ko na. Ang pinansyal na seguridad na inyong inaasahan mula sa akin ay naibigay ko na sa aking sarili. Ang lahat ng aking ari-arian, ang mga naiwan ng inyong ama, at ang aking sariling mga naipon, ay nailipat ko na sa aking international bank account. Hindi ko na kailangan ng anumang tulong o pangangalaga mula sa inyo gaya ng inyong inakala. Ang tanging nais ko ay ang kapayapaan na aking matatagpuan sa aking pagtanda. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng determinasyon. Hindi ito paghihiganti, kundi pagpapatunay ng kanyang sariling halaga. Sumakay siya sa isang taxi, ang maleta niya sa tabi niya, tila isang tapat na kasama. Ang Naya Airport ang kanyang destinasyon. Ang bawat kanto ng Maynila na kanilang dinaraanan ay tila naglalaho na lamang sa kanyang paningin, kasama ang mga alaala na nakakabit dito. Ang hangin sa loob ng taxi ay tila mas malamig, mas sariwa. Habang papalapit sila sa airport, isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa kanya. Ito na. Ang simula na ng kanyang bagong buhay. Nakita niya ang mga karatula patungo sa Monaco. Ang pangarap na minsang tila malabo, ngayon ay maliwanag at malapit na. Ang eroplano ay hindi lamang sasakyan patungo sa isang lugar. Ito ay sasakyan patungo sa isang bagong pagkatao. Kabanata 8. Ang pagkabigla at ang pagbagsak, pinalawak. Pagbalik ni na Marco at Bea mula sa kanilang pagliban sa Boracay, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asam. Pag-asam sa patuloy na kasiyahan, pag-asam sa hinaharap na tila nasa kanilang mga kamay na. Ang pag-iisip nila sa kanilang ina ay tila isang malabong alaala na lamang, isang bagay na pansamantalang binabayaan para sa mas malalaking kasiyahan. Ngunit nang makarating sila sa kanilang dating tahanan, ang mundo nila ay biglang nagbago. Ang dating pamilyar na gate na laging nakabukas para sa kanila ay nakakandado na. At hindi lamang ordinaryong kandado. Isang bago, makintab, at tila napakatibay na padlock ang nakakabit dito. Ano to? Naguguluhang tanong ni Marco habang pinipigilan ang sariling galit. Bakit may bagong kandado? Baka nawala ni Mama ang susi? Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng anumang posibleng dahilan, isang estranghero ang lumabas mula sa loob. Isang magalang, ngunit matatag na mag-asawa, na tila bagong salta mula sa probinsya. Ang kanilang mga damit ay simple, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kapayapaan at kasiyahan. May hawak silang mga dokumento na tila nagpapatunay sa kanilang pagmamay-ari. Magandang araw po, bati ng lalaki, ang kanyang tinig ay banayad ngunit may awtoridad. Kami po ay ang mga bagong may-ari ng property na ito. Narito po ang aming mga titulo at iba pang legal na dokumentasyon. Natigilan sina Marco at Bea. Ang mga salita ay tila tumigil sa kanilang lalamunan.
Ang kanilang pag-iisip na ang kanilang ina ay nasa isang institusyon na at ang bahay ay naghihintay lamang sa kanilang pagbabalik para ayusin ay biglang gumuho. Hindi po maaari, sigaw ni Bea, ang kanyang dating mahinahon na boses ay napalitan ng sigaw ng pagkabigla at pagkasuklam. Ito ang bahay ng nanay namin. Hindi ninyo ito maaaring kunin. Hiha, sabi ng matandang babae, ang kanyang tinig ay puno ng awa. Ang inyong ina ay nagbenta po ng bahay ng kusa. Ang transaksyon po ay legal at kumpleto. Nais po naming iparamdam sa bahay na ito ang pagmamahal na dati po nitong natanggap. Pumasok sila sa loob. Ang dating pamilyar na tahanan ay tila naging isang malaking espasyo ng kawalan. Ang mga dingding na minsan ay puno ng mga larawan ng kanilang pamilya ay walang laman na. Ang mga muebles na pinagkait nila sa kanilang ina ay wala na. Tanging ang 2 sobre sa mesa sa kusina ang naiwan, tila mga huling mensahe mula sa isang nawalang mundo. Dali-daling kinuha ni Bea ang isang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Habang binabasa niya ang mga salita ni Tess, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng pagkatakot. Ang mga numero, 120 milyong piso, 26 milyong piso, ay tila sumusugat sa kanyang pagkatao. Ang dating pag-asa na makukuha nila ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ay gumuho. Hindi totoo to, sigaw ni Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na mapigilan. Binuo niya ang lahat, inubos niya lahat. Wala na tayong pera, wala na tayong bahay. Napalapit si Marco, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Binasa niya ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang martilyong tumatama sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ina, na akala niya ay mahina at walang kalaban, ay nagpakita ng lakas na hindi niya inaasahan. Ang kanyang kalayaan na ipinagdiriwang nila ay naging simula ng kanilang pagkawasak. Mama, ibinenta niya ang lahat? Halos pabulong na tanong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong iyon, ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay nawala kay Bea. Ang kanyang tunay na pagkatao ay lumabas. Oo, Marco, nakikita mo na ba? Inisip lang niya ang sarili niya. Ngayon, wala na tayong kahit ano. Bahala ka na sa buhay mo. Babalik ako sa amin. At sa isang iglap, lumabas siya ng bahay. Iniwan si Marco na nakatayo roon, nag-iisa, sa gitna ng kawalan. Ang kanyang dating ilusyon ng kayamanan at kalayaan ay naglaho na parang bula. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng matinding kalungkutan. Isang kalungkutan na dala ng katotohanang ang kanyang ina ay hindi na niya kailanman makukuha muli. Kabanata 9. Ang tawag mula sa kabilang karagatan. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwan ng pagbabago, ng pagtuklas sa sarili at ng bagong simula para kay Tess. Narito siya ngayon sa Monaco, sa isang bansang puno ng kasaysayan at karangyaan, isang lugar na dati ay tanging pangarap lamang nila ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang bagong buhay ay tahimik, ngunit puno ng kulay. Nakatira siya sa isang magandang apartment na may tanawin ng kumikinang na Mediterranean Sea. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga kaswal na pag-uusap sa kanyang mga bagong kaibigan, mga taong kapareho niya ng edad at pananaw sa buhay, mga taong nauunawaan ang halaga ng bawat sandali. Madalas silang magkape sa mga maliliit na cafe sa tabi ng dagat, nagbabahagi ng mga kwento, nagtatawanan, at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Hindi na siya nakakaramdam ng pangungulila. Sa halip, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa kanyang balkonahe, tumunog ang kanyang telepono, isang numero mula sa Pilipinas. Naramdaman niya ang bahagyang pagbilis ng kanyang puso. Alam niyang si Marco ito. Mama? Ang tinig ni Marco ay garalgal, puno ng pagod at lungkot. Mama, kayo po ba yan? Marco, bakit ka nakaluksa? Tanong ni Tess. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may halong pag-aalala. Mama, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Si Bea at ako. Nagkahiwalay na po kami.
Ang hirap po ng buhay dito, Mama. Ang apartment na tinirhan namin ay maliit at tila hindi na namin makaya. Wala na kaming mapagkukunan ng pera. Nagpatuloy si Marco sa pagkukuwento ng kanyang kalagayan. Ang kanyang pagkalugi sa negosyo, ang kanyang mga utang, ang kanyang pagsisisi. Mama, patawarin niyo po kami. Wala kaming utang na loob, sabi niya. Ang mga salitang ito ay tila napakahirap sabihin para sa kanya. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Nakinig lamang si Tess. Hindi siya nagsalita agad. Pinakinggan niya ang bawat salita ng kanyang anak, ang bawat hikbi na narinig niya sa telepono. Alam niya na ito ang tamang panahon para turuan si Marco ng isang mahalagang aral. Ang aral ng pagiging responsable. Marco, sabi ni Tess, ang kanyang tinig ay matatag ngunit puno ng pagmamahal. Pinapatawad kita. Pinapatawad ko kayo ni Bea. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati kong buhay. Hindi ako babalik para maging iyong financial nurse o tagapagbigay ng pera. Kailangan mong matuto, Marco. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Nagpatuloy siya, ipinapaliwanag na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho para dito, sa pagiging malaya at sa pagiging responsable. Kailangan mong magsikap, Marco. Kailangan mong maghanap ng paraan. Ito ang iyong buhay at ikaw ang may kontrol dito. Sa kabila ng kanyang matatag na desisyon, hindi niya matanggihan ang emosyon na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Mag-ipon ka, Marco, sabi niya. Kapag nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, maaari kang bumisita dito. Makikita mo ang aking bagong buhay. Makikita mo kung paano ako nabubuhay ng malaya. Bumaba ang telepono. Habang nakatingin sa malawak na karagatan, naramdaman ni Tess ang isang malalim na kapayapaan. Hindi siya naging masama. Hindi siya naging malupit. Nagawa lang niya ang tama para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Ang pagtuturo ng pagiging self-reliant ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay niya sa kanila. Kabanata 10, Bagong umaga sa Monaco, pagtatapos. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng pagbabago, ng paglago, at ng pag-asa. Ang araw ay muling sumikat sa Monaco, ngunit sa pagkakataong ito, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, mas puno ng pangako. Si Tess, na ngayon ay 68 taong gulang, ay nakatayo sa balkonahe ng isang magandang apartment na may malawak na tanawin ng Mediterranean Sea. Ang apartment na ito ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang simbolo. Simbolo ng kanyang kalayaan, ng kanyang determinasyon, at ng kanyang karapatan na mamuhay ng marangal. Binili niya ito ng buo gamit ang kanyang sariling ipon, ang kanyang dangal na naipon sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanyang pintuan, si Marco. Ngunit hindi na ito ang dating Marco na nakilala niya sa telepono, ang walang pag-asa at puno ng pagsisisi. Ito ay isang Marco na mas matangkad, mas matatag at mas mapagkumbaba. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan kundi ng pag-asa at pagpapasalamat. Mama, sabi ni Marco habang niyayakap niya si Tess ng mahigpit. Salamat po, salamat sa lahat. Nagpatuloy si Marco sa pagkukuwento. Nagtrabaho siya, nagsikap, nag-ipon. Nahanap niya ang kanyang sariling landas, isang landas na hindi nakadepende sa iba. Ang kanyang relasyon kay Bea ay hiwalay pa rin, ngunit natutunan niyang mamuhay ng mag-isa na may sariling pananagutan. Ang kanyang paglalakbay ay mahirap, ngunit nagbunga ito ng pagbabago. Umupo sila sa balkonahe, ang dalawang Maycon na nagbabahagi ng mga sandali ng kapatawaran at pagkakaisa. Pinagmasdan nila ang malawak na dagat na tila nagpapahiwatig ng walang hanggang posibilidad. Mama, sabi ni Marco, habang nakatingin sa kanyang ina. Ang ganda po dito, ang payapa. Oh, anak, sagot ni Tess, ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan. Ito ang buhay na pinili ko, ang buhay na nararapat sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagpalipas sila ng oras na magkasama.
Naglakad-lakad sa mga kalye ng Monaco, kumain sa mga maliliit na kainan at nagbabahagi ng mga kwento. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa pera o sa mga kasalanan ng nakaraan. Ang kanilang usapan ay tungkol sa kasalukuyan at sa kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Sa araw ng pag-alis ni Marco, malungkot si Tess, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam niya na ang kanyang anak ay mayroon ng sariling lakas upang harapin ang buhay. Nang ihatid niya si Marco sa airport, hindi na ito isang pagpapaalam na puno ng pangungulila, kundi isang pagpapaalam na puno ng pagmamahal at tiwala. Mag-iingat ka, Marco, sabi ni Tess habang niyayakap niya ang kanyang anak. At tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang kakayahan mong tumayo sa sarili mong mga paa at mabuhay ng may dangal. Habang nakatingin si Tess sa pag-alis ng eroplano ni Marco, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa isang tahimik na paglisan ay humantong sa isang bagong umaga sa Monaco. Isang umaga na puno ng pag-asa, ng kapayapaan at ng pagpapatunay ng kanyang sariling halaga. Sa edad na 68, natagpuan niya hindi lamang ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang tunay na sarili. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula na, isang buhay na rito sa Monaco, na puno ng karangalan at dangal. Ang araw ay muling sumikat sa Monaco at sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay tila mas maligaya, mas makulay. Para kay Tess, ang edad na 68 ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula. Ang apartment na binili niya na may malawak na tanawin ng Mediterranean Sea ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang sagisag. Sagisag ng kanyang kalayaan, ng kanyang katatagan, at ng kanyang karapatan na mamuhay ng may dangal. Ang bawat sulok nito ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaang matagal na niyang hinanap at sa wakas ay natagpuan. Hindi nagtagal, isang pamilyar na bisita ang dumating, si Marco. Ngunit hindi na ito ang Marco na nakilala niya sa telepono, ang nalulugmok at puno ng pagsisisi. Sa kanyang pagdating, kitang-kita ang pagbabago. Ang dating pagiging walang pakialam ay napalitan ng pagiging mapagkumbaba. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng determinasyon. Nakita ni Tess sa mga mata ng kanyang anak ang isang bagong sigla, isang bagong pagnanais na harapin ang hamon ng buhay. "Mama!" wika ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin habang niyayakap niya ang kanyang ina. Salamat po sa lahat ng ito." Nagbahagi si Marco ng kanyang kwento. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagkatuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang pagtatrabaho ng walang tigil, ang pag-iipon ng matiyaga. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali, ngunit nagbunga ito ng mahalagang aral. Ang aral na ang tunay na lakas ay nasa sariling kakayahan. Ang pagkakahiwalay nila ni Bea ay nanatili, ngunit natutunan niyang harapin ang buhay ng mag-isa, na may responsibilidad at dangal. Nagkasama sila sa balkonahe, dalawang henerasyon na nagkakaisa sa harap ng malawak na karagatan. Pinagmasdan nila ang mga alon na dumarating at umaalis, tila mga kwento ng buhay na walang katapusan. Hindi na ang mga nakaraang pagkakamali ang kanilang pinag-uusapan, kundi ang mga bagong pangarap na nabubuo. "Mama," sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. "Ang payapa po talaga dito. Nakaka-relax." "Oo, anak," tugon ni Tess. Ang kanyang tinig ay puno ng ligaya. "Ito ang buhay na pinili ko, ang buhay na para sa akin." Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, hindi ng pagmamalaki. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang samahan ay lumalim. Naglakad-lakad sila sa mga makasaysayang kalye ng Monaco, kumain sa mga maliliit ngunit masasarap na kainan, at nagbahagi ng mga sandali ng tahimik na pag-unawa. Ang dating mga hidwaan ay napalitan ng pagtanggap at pagmamahal. Sa araw ng pag-alis ni Marco, may lungkot man, ngunit higit ang pag-asa. Alam ni Tess na ang kanyang anak ay may sarili ng kakayahan upang harapin ang mundo. "Mag-iingat ka, Marco," bilin ni Tess habang niyayakap niya ang kanyang anak. "At laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pera, kundi sa iyong kakayahang mabuhay ng may dangal
at tumayo sa sarili mong mga paa. Habang pinapanood ni Tess ang pag-alis ng eroplano ni Marco, isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang paglalakbay, na nagsimula sa isang tahimik na pagtalikod sa nakaraan, ay humantong sa isang maliwanag na umaga sa Monaco. Isang umaga na puno ng pag-asa, ng kapayapaan, at ng pagpapatunay ng kanyang sariling halaga. Sa edad na 68, hindi lamang niya natagpuan ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang bagong buhay ay nagsimula na, dito sa Monaco, isang buhay na puno ng karangalan at dangal.